Okay. Yan. Yan. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Kasama po natin ngayon, ha. Bisita po natin sa ating vlog na yung araw na ito. Isang malupit din sa katotohanan at talaga ng mga makabayan. Itong ating bisita ngayon ay talagang respetadong journalist. Noon pa pong unang panahon pa, ito'y patikan. Ito yung marami na po ang kanyang karanasan. Mayaman na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban para sa bayan. Walang iba, mga kabunyog, mga kababayan. Palakpakan po natin, i-welcome natin, Kawaldi Carbonell. Ayan, Kawaldi, bumati muna kayo sa ating mga nakikinig. Ayan po. At nanonood sa ating... Mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Opo, ito po ang kawal ng demokrasya, kasangga ng bunyog at isang tagasunod sa mga tinuturo na vlog ni kasamang Colex Sulaiman. Salamat Kawaldi. Alam nyo ang pag-uusapan natin ngayon, itong issue ng pambubuli sa atin ng China. Alam nyo, sa issue talaga ng China, itong si Kawaldi talagang kilala po ito na makabayan na talagang napakatapang po at ito si Kawaldi nagrarally mag-isa ito dyan sa harap ng Chinese consulate. Tama ba Kawaldi? Chinese Embassy. Chinese Embassy, oo. Matindi si Kawaldi at meron silang grupo, yung Kilusang kontra China, di ba? Yung KKT. Binago na po namin, koalisyon na. Koalisyon kontra China. O ngayon, unang tanong, Kawaldi. Ano sa tingin nyo yung diretsong tanong? Ano sa tingin nyo yung solusyon na dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas para dito ma-counter natin itong pambabastos ng China sa atin? Mahalin lang natin ating bansa, respetuhin natin ating sarili, maging marangal tayong mga tao, kahit na tayo Pilipino, pinakala marangal tayo. Solve na po ating problema. Sapagkat ang ating pong problema ay yung kawalan ng dangal, kawalan ng karangalan, karuwagan, at hindi nagmamahal sa bansa. Okay. Ayan, Kawaldi, daming bumabati sa atin. Ida Mantes, good evening, Sir Kulex. Good evening, Sir Kulex and Kawaldi Carbonell, Sam Daniel, Will P. Pampilon. Magandang gabi po, Sir Kulex and Prof. Kawaldi. Ngayon, Kawaldi, alam natin yung si Duterte nagpakatuta sa China, yung kanyang mga ginawang pulisiya, di ba? Yung kanyang administrasyon. Ngayon, itong kay Marcos mukhang naiba. Ikaw, Kawaldi, ano ang tingin mo dito? Nasa tamang direksyon ba yung mga pulisiya ng administrasyon ni Marcos pagdating dito sa China? Nasa tamang landas po yung kanyang mga pangungusap. Pero ang hinihintay ko ay yung more concrete measures. Halimbawa, atasan niya ang kanyang team o yung kanyang foreign policy team, Secretary of Foreign Affairs, na pag-aralan na agad-agad ang pagpuputol ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Alam niyo, yung diplomatic relation na pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa na nagre-respeto sa isa't isa. Pag hindi ka nire-respeto ng isa, and in this particular case, binabastos pa tayo, pinapatay pa tayo, binubusabos, inaapi. Aba, hindi natin kaibigan yan. Therefore, wala tayong diplomatic relations sa kanila. Kulang na lamang ay tayo po ay mag-deklara ng giyera, pero hindi po Pilipino yun eh. Pag Pilipino, sanay na naapi, nakayukod ang buntot, nakabahag. Pag Pilipino, pag tungkol sa bansa, hindi po masyadong naninindigan yan. Naninindigan ang Pilipino sa TikTok, naninindigan yan sa mga vlogs na walang kakwenta-kwenta, at pinagtatanggol pa, pati yung pinakabastos, pinakamasamang
Filipino who is an embarrassment to not only to the law profession but to the race of the Filipino people, and his name is Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ayan, nagpasabog na si Kawaldi tungkol dito, kaya ang tawag nga natin dito talagang udas pa. So hindi naman tayo nagtitipid ng salita. Ngayon, Kawaldi, anong masasabi niyo dito sa ginawang secret deal ni Duterte sa China? At kung ito mapatunayan, ano dapat ang parusa, Kawaldi? Alam ninyo, nung umpisa pa lamang ng termino ni Duterte, nakita na ng taong bayan ang kanyang katauhan. Ang hindi ko pinagtataka, ang aking pinagtataka at hindi ko maintindihan, ay kung bakit natiis ng Pilipino ang ganitong klase kademonyo na leader kuno ng ating bansa. Halimbawa, binangga po yung ating mga mangingisda, iniwan na sisinghap-singhap. Ito namang may Pangulo tayo nagsalita, kasama yung kanyang tagatahol na, ano pangalan yung mukhang anak ng duling na baboy? Harry Roque. Kaya na, maingat ang pronunciation ko. Hindi R. R ang aking sinabi, hindi P. Harry Roque. Ngayon, mga kaibigan, akalain ninyo, banggain ang ating mga mangingisda dyan sa taga Mindoro, taga San Jose. At ang unang ginawa nitong nag-on-the-air siya at sinabi niyang he passed judgment right away. It's a minor maritime incident. Binangga mo, sisinghap-singhap. Alam po ninyo sa batas, international law ng Conference on the Law of the Sea, pagka merong nakahandusay na lulukulin ng kahit na sinong magdaragat, na yan ay hanguin sa dagat. Tayo, binangga at ang at iniwan, nag-U-turn yung bumangga sa atin. At ang nakita na lamang ng mga mangingisda ay sulat in check. Ngayon, Kawaldi, hello? Wawala sa... Wawala si Kawaldi sa signal, ano? Ayan, check lang natin na signal ni Kawaldi. Ayan. Na ito. Sana bumalik. Ayan. At hindi ko maintindihan kung bakit pinapalakpakan at bakit popular ang ganito klaseng tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Pero, siyempre, Pilipino, ayun na lamang ang excuse. A unique personality ang Pilipino eh. Pinapalakpakan yung ganyang kabastos, nagmura ng Diyos, okay lang. Minura ang ating kaibigan si Obama, okay lang. Minura ang Santo Papa, okay pa rin. Hinalikan ng babae sa publiko, may asawa, pinapanik, hinalikan sa lips, palakpakan pa, okay lang. Bakit? Filipino at Duterte. Yun po ating pong problema. Kaya po ang solusyon dito, wag na tayo basta maging Pilipino. Dapat Filipino nationalist. Dapat Pilipino na marunong tumingin ng paggalang sa kanyang bansa, pagpapahalaga ng kanyang dangal. Yan po ang solusyon. At sa ating pong paggalang ng ating sarili at ang ating pagkilala at pagpapahalaga sa ating soberenya, may solusyon na po tayo. Huwag po karuwagan ang solusyon. Nasasabihin, halimbawa, nung sinunog ko ang bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy, totoo po sabi ninyo, nag-iisa lamang po ako. Ang kasama ko yung aking asawa na siya nagpapatugtog ng bayan ko habang sinusunog ko ang bandera. Abay, kinabukasan binasa ko ng mga Pilipino, lasing
At ako raw ay isang standby lamang na hindi alam ang ginagawa. Ultimong yung cameraman ko na nadampot ko lamang sa tabi-tabi. Ang sabi niya Sir, below the belt yata yung ginawa ninyong pagsunog ng bandera. Akalain mo, sarili kong cameraman, ang tingin niya below the belt na sunugin kong bandera, pero okay lang na palakpakan yung taong nagsabing okay lang yung pagkakabangga ng ating mga mangingisda, pero history na po yan Ngayon, merong kilusan kontra gyera, kilusan ng mga duwag, kilusan ng mga Hello, medyo nagahang ang signal ni Kawaldi yan. Hello, nawala tayo ng konti. Oo, ngayon, So, Kawaldi, okay na. ano po? Ngayon, Kawaldi, Yan hello? pong ating relasyon na sa Wi-Fi. isang pagpapatuloy ng isang malaking kamalian. So we have to write it is self-insulting. Hello po. Bigyan nyo nga ng comment itong mga nilulunsad na kilusan nila Harry Roque, nila Duterte. Na tayo daw ay dinadala sa gera ni Marcos Jr., dinadala Alam daw po tayo ninyo, lahat sa ng US. civilized Filipinos, hindi sibilisado yan, yung mga Duterte and his troop. Waldi, check nyo nga yung inyong wifi dyan, baka medyo may problema tayo sa signal. Upang wasakin ang bansang Pilipinas. Yan po ay galing sa kawalan ng demokrasya at yan po ay aking paninindigan. Okay. Yun nga, Kawaldi. Ito, Onyang Challenge, Sakura 35, Ruel Quijano, Tony Cambong, si Brad Idol nanonood, Rosette Castillo watching from Makati. Kawaldi, action nyo dito, sinasabi nila Duterte, nila Roque ngayon, dinadala daw tayo sa gera. Lumalabas sila ay anti-US sila at anti-gera sila. Ang analysis ng dumidikit tayo sa US para magkagera. Are we back? Ayun pa ba nagpo-provoke? Ganun ba yung Kawaldi? Anong reaksyon ninyo? Kasi ganun na sinasabi ng mga Duterte. Tayo ang nagpo-provoke, tayo pang nag-aamon. I'm sorry, pakiulit nga po. Okay. Kasi ngayon, mayroong mga kilusan na sinusulong sila Duterte May pinapakalat silang Nawala ako ng konti kasi biglang dumilim ito. Oo, yan po. Narinig niyo po ako? Paki-check po ang inyong audio, Kawaldi. Hindi ko po naririnig, nawawalang audio. Wala po ang audio ko? Yan. Yan po. Okay na po? Oo, okay na ngayon. Ayan. So yun nga po. Okay na. Okay. May mga pinakakalat sila Duterte na ito daw si Marcos Jr. Dinadala tayo sa US para dalhin tayo sa gera. So lumalabas, pagkatagang kasalanan pa ng Pilipino na tayo pumapalag sa China. Ano sabi nyo dyan, Kawaldi? Yan, medyo may problema sa signal siguro si Kawaldi, mga kabunyog, mga kababayan. So si Kawaldi Carbonell po, matagal na po itong lumalaban against dito sa pambubuli ng China. Hintayin lang natin yung kanyang Kilos. signal. Hello po, sige po Kawaldi. Magandang pakinggan yung sinasabi niyang I will not surrender even a square inch of the Philippine territory.
maganda pong pakinggan yan. Pero, pag sinasabi niya rin at the same time na Yan, sana i-check. we will consult and we will think it over, nababago po ang aking pong impresyon sa kanya. Waldi, checkin nyo nga ang inyong internet yan. Baka may mas maganda kayong internet connection. Kasi nag-ahang daw po kayo. So, pero anyway, tuloy natin yung usapan natin, Waldi. Ito, may mga balikatan exercises na ginagawa po. Kasama natin ng US, ang France, tapos itong Pilipinas. Military exercise ito. At mayroong mga watchers na bansa. Anong masasabi niyo po dito sa balikatan exercises na ginagawa ng Pilipinas ngayon, kasama yung ibang bansa? Abay, ang tingin ko po nahahabag sa atin. Nahahabag sa atin sapagkat ito'y natatanging bansa, itong Pilipinas, na parang ayaw umaray, parang hindi nasasaktan, parang okay lang na binubusabos siya, parang tanggap niya na masyadong malaki ang kalaban at therefore wala siyang karapatan para umangal. Naawa na siguro sa atin ang ibang bansa at saka pinaglalaban din nila yung kanilang sariling interes. Sapagkat yan pong daanan na yan sa may Malacca Straits na malapit sa Medyo nag-aahang halaga ng mga kalakal na dumadaan po dyan. At siyempre, pag tayo po ay masyadong nagipit at tayo nagapi at nagkaroon tayo ng mga leaders na magsasabing hindi namin kaya yan, masyado sila maraming nuclear weapon, kami tirador lamang. Abay, parang tungkulin nila na, teka, pairamin natin ito ng konting baril. Parang tulungan natin itong pumorma ng konti para hindi siya masyadong api. Sapagkat, importante sa buong mundo, especially sa bansang Amerika, bansang Japan, ultimong Saudi Arabia, Europe, na dumadaan dyan ang kanilang kalakal. Yan po sa ating parang corridor dyan sa Malacca Strait. At pag ito'y na-control ng China, makokontrol ang China ang malaking bahagi ng ekonomiya ng mundo. Kaya nga po yung ginagawa nila mga balikatan, parang tungkulin nila yan para sa kanilang sarili. Itong Pilipinas lang naman ang ayaw tumupad ng tungkulin niya sa kanyang bansa. And that is being a Filipino. Nakakahiya. Parati na lamang, paano tayo lalaban yan? Napakalaki yan. Bakit hindi tayo maging Vietnam? Ang Vietnam, tinalo niya ang superpower ng tawag ay Amerika. Yung mga sinasabi, mga Grand Beret, yung mga ZEAL, yung mga super soldiers ng Amerika, dinaig ng Vietnam. Sila'y napalaya, sila'y natalo, sila'y napahiya, sila'y sinipa papalabas ng Vietnam, bagamat sila hanggang ngayon ang pinaka-powerful army in the whole world. Halimbawa, Ukraine. Ang Ukraine po ay 1/3 lamang ng Pilipinas ang populasyon. There are only 38 million Ukrainians. Tayo 114 million Filipinos. Yung Ukraine, pag sinabing lalaban ka sa amin, ang laki-laki namin, anong laban mo? We have the nuclear power, we have everything. In terms of foot soldiers, we are 10-1, 20-1 against your army. Ano sabi ng presidente nila? We do not care how big you are. We only care for our country. Oh. Tayo. It's only, pag tayo naglalaban, tayo nagdidebate kung papagtanggol ba natin ang ating bansa o hindi.
What a shame. Nakakahiya maging Pilipino pag ganyan. Pilipino laban sa Pilipino para sa kapakanan ng inchik dito sa ating bansa. Hindi ko po maintindihan yan at hindi ko tatanggapin. Oh, nakakalungkot nga Kawaldi, no? May mga kababayan tayo Pilipino na nagiging maka-China pa. Di ba? Nakakahiya talaga yan, tama ka Kawaldi. Dapat kahit sa usapin ng China, lahat tayo walang halong politika, lahat tayo dapat makabayan kampi sa Pilipinas. Kung bakit nga naman may mga Pilipino pa na nagtatanggol sa China, ang sigurado kasi maka-Duterte sila no? Ngayon, Tita Pilarada, nanonood, Buchis Park, Lil Malado, Luna, Cupid, salamat po. Si Enigma, nandiyan din. Si Oscar, ayaw nila ng gera kasi mauwi daw sa wala, mga makukulimpak. Abala Juby, good evening, Tulex and Sir Waldi. Ngayon ka, Waldi, ano pong reaksyon nyo dito sa napabalita sa Cagayan, yung mga eskwelahan sa Cagayan, libu-libong Chinese po yung nag-enroll. Ano pong reaksyon nyo dito? Ito ba may national security, kumbaga may kinalaman na ba ito sa national security? Anong reaksyon nyo dito, Kawal? Hindi na po nakakapagtaka yan. Bakit pa po tayo lalayo sa Cagayan? Dito lamang sa Mall of Asia, Pasay City, puno-puno na po ng mga inchik yan. Alam po ninyo, lahat ng inchik sa edad na 18 up to 35, mga military yan. Ibig sabihin, pag yan ay mga kunyari estudyante at napapalood sila dyan sa age range na yan, 18 to 35, military yan. Therefore, dyan po ay mga advanced unit na, soldiers on the ground na po yan. Pero sapagkat ang ating naging Pangulo ay gunggong at hindi niya nais na tayo ay maging mamahalin ang ating bansa, abay, tinatanggap niya, pinaglalaban niya. Ginagawa niya pang advisor niya, foreigner. Ginawa niyang economic advisor, cabinet member ng rank. Si Michael Yang, nagnakaw sa Parmali. Mas galit na galit ang mga Pilipino sa Dilawan, hindi sila galit kay Michael Yang. Galit na galit ang mga Pilipino sa makakaliwa, hindi sila galit sa mga police general na nagre-recycle ng droga. Medyo may depresya talaga ang kultura natin. At yan ang dahilan kung bakit sana bumalik ang internet ni Kawaldi. Maganda yung sinasabi ni Kawaldi habang iniintay natin yung signal. Oo nga naman yung advisor ni Duterte, si Michael Yang, yan po yung financier ng Parmali na nagsindikato ng dyan sa COVID, 10 billion po. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung na-corner na kontrata niyang Parmali na yan, 600,000 lang po ang capital niyan. Ang kapital, pero nakakuha ng 10 billion na kontrata. Panahon po yan ng COVID. Habang inintay natin si Kawaldi, sige po Kawaldi. Yan. Okay na po. Ito Kawaldi. O yun. Dumating na tayo sa punto na tayo na magdesisyon. At where the people will go, the leader should. Iparamdam natin kay Ginoong Marcos sa ating gobyerno, sa ating military. So natin na tayo inaapi. Iparamdam natin na hindi tayo natatakot at hindi tayo dapat tayo nagtatalo, tayo nagbabalitaktakan samantalang mga inchik. So, ayan. Talagang yung signal ni Kawaldi, no? Ayan. Hello, Kawaldi. Uulitin ko. Opo. Baka hindi ninyo narinig.
Sige po, Kawaldi. Talagang yung signal ninyo, no? Ano niyo, dapat nagkakaisa tayong lahat ngayon sa usapin. Signal ang ano natin. Sige po, Kawaldi. Yan, sayang. So yun nga, sinasabi ni Kawaldi habang iniintay natin siya, ay nakakalungkot mga kabunyog, mga kababayan, ano? Galit ang mga Pilipino sa Dilawan, galit kay Aquino, pero hindi nagagalit sa Incheck. Hindi nagagalit sa ginagawa ng China. Di ba ba? Nakakapagtaka. Nakakapagtaka. Ayan, yan na si Kawaldi. Ang China, bansa yan. Kawaldi, wala ba kayong magandang signal dyan na pwede niyong gamitin? Napakaswerte na mga Inchik. Ang mga Pilipino nag-aaway-away para sa interes ng Inchik. Kawaldi, wala ba kayong magandang signal dyan? Sila, kahit anong gawin sa Pilipino kung paano magre-react, hindi ko po kayang tanggapin yan. Okay. Hello? Naghanap ng giyera. Naghanap lamang tayo ng konting dangal para sa ating lahi. Hanap tayo ng signal dyan na maganda, Kawaldi. May alternative signal kayo dyan. Kasi nagpuputol-putol daw, sabi ng ating mga kasama. Alam mo, nandito ko ngayon sa Palawan. Nasa Palawan kayo, oo. May mga kabunyog tayo dyan. So, sana maganda yung Nasa signal. Palawan ako. Paminsan-minsan gumaganda naman. Pero kung dinidiinan ko ang aking pukpok sa lamesa laban sa China, mukhang made in China siguro itong ating signal. Nilalabuan nila, nawawala ka, nagiging itim. Nawawala ka eh. Ganyan ka-powerful ito mga intik na ito. Pero habang ngayon, nakikita ko pa aking sarili at nakikita kong gandang lalaki ni college, sasamantalahin ko. Magkaisa naman tayo para sa bansa. Yan. Bitin nyo, Kawaldi, yung statement nyo na yun. Ceasefire muna sa ibang bagay. Magkaisa tayo dito sa pagtatanggol, pagmamahal sa bansa. Kawaldi, sa tingin nyo, ano ang dapat parusa sa mga hudas? Kung kayo tatanungin. Ano ang parusa dapat sa mga hudas at traitor na mga leader natin? Kagaya nila Duterte. Yan, nawala. Yan, bumalik. Talagang grabe po yung signal. Ayan po. Dapat po, mas-citizens arrest na natin yan. Ma-arresto na natin yan at ang aking pong talagang pangarap, madala ko sa luneta yung animalis na yan, may sabit sa flagpole at may bitin ng patiwarik. Oo, alam nyo, yun nga, Kawaldi, matindi po itong propaganda ng China. No? Buti na wala itong SMNI, Buloy, diyan nagpo-propaganda ang China. Di ba, Kawaldi? Dito sa SMNI nagpo-propaganda ang China. Diyan nagsasalita si lahat ng propagandista na nakikinabang si Duterte ay propagandista ng China. Lahat. Ngayon, Kawaldi, pag-usapan natin yung eleksyon 2025, tatakbo yan sila Bongo, sila Pato, yung mga tao ni Duterte, sila Tolentino. Nakita nyo naman si Robin Padilla, top 1 senator. Tapos 2028, kumakasa na yan si Sara Duterte. Kawaldi, sa tingin nyo, paano natin masosolusyonan na ang mga tao ay hindi naboboto sa mga maka-China, mga maka-Duterte, maka-China na mga politiko? Anong dapat gawin natin, Kawaldi? Anong dapat gawin ng mga tao? Alam po ninyo, ako,
ay naniniwala sa halalan. Pag matino ang halalan. Pero pag itong klaseng halalan na pinapayagan ang pagnanakaw ng 20 million votes sa unang oras pa lamang ng bilangan, hindi po ko sasali dyan. I'm sorry that I cannot be with the people na gustong maging kandidato sapagkat magbo-boycott ako, hindi ako naniniwala sa halalan sa ilalim ng ganitong uri ng COMELEC, sa ilalim ng ganitong uri ng paninikil ng China sa ating mga vloggers, sa ating YouTube. Sabi, kontrolado po ng China yan. Tignan po ninyo, ilang taon na yung ating pong kawal ng demokrasya. Alam po ba ninyo ang subscribers ko? Kaya po ko nahihiyang magpetisyon ng mga bagay-bagay sa UN. 53,000 in 3 years. Samantalang yung iba naglalaba-laba lang na walang bra, 500,000 subscribers. Yung iba nagbumura-mura lang at sabi niya lang siya ay nasa Amerika at siya ay pro Duterte. Abay, 200,000 yata subscribers. Hindi po natin binibigrad siya. Ang atin po ay sinasagot ko lamang yung katanungan mo na hindi ako naniniwala sa halalan na ganitong klase ang pamamaraan. Sabi nga ni Frederick Forsyth, yung computerized election is the easiest way to steal suffrage. Pinakamadaling paraan daw yan para nakawin ang tunay na damdamin at boto ng tao. So, hindi po tayo mananalo sa ganitong uri ng halalan. Hanggang ang Pilipino ay Pilipino at ang botante ay tumatanggap ng pera, nagpapaloko sa artista, kikembot-kembot lamang si Bong Revilla, kahit na siya ay konbiktado na sinasabing ibalik mo yung 124 million. Ang sabi niya, inakwit na ako walang kasalanan. Ibinoto siya ng Pilipino? No, wala akong tiwala sa ganitong klaseng halalan, wala akong tiwala sa ganitong klaseng kultura ng ating lahi. And that's saying it straight from the shoulder. I'm sorry, but I am not really sorry. Oh, yan. Talagang very frustrating nga, Kawaldi, no? Nakita natin, tatakbo pa si Philip Salvador. Tapos si Willie Revillame, di ba, Kawaldi? Karapatan nila yon. Ang problema natin ay hindi yung kandidato. Ang problema natin ay yung mga halal. Yung ating mga halal, kulang sa pagmamahal sa bansa, kulang sa dignidad, kulang sa dangal. Yun po ang malungkot na istorya po yan. Hindi na po tayo nahihiya sa ating sarili na nagtatanong pa, magkano binigay din sa kabilang barangay? Nakakahiya, pero hindi na po nahihiya ang Pilipino. Ano po ibig sabihin yan? Nawalan na po tayo ng dangal at pag ang isang tao ay walang dangal, abay para pong askal na yan, asong kalye na walang pakialam kung sinong kanyang kakagatin at sinong kanyang sasamahan. Oo. Nakakalungkot, pero yan po. Yes. Alam niyo mga kabunyog, mga kabayan, sinasabi naman ni Kawati ay totoo naman Kahit sa eleksyon nilang sa barangay, makita niyo vote buying. Kaya may nagsabi pa dito, no? Kanina pa to itong tingin ko, Duterte ito. Si Pedro Saranza Lumaca. Ikaw lang ang hindi naniniwala sa eleksyon, hindi ka Pilipino, hindi ka kawalan. Kaya pinupunto ni Kawaldi dito. Nakita niyo naman yung eleksyon, ang tapos si Rod Padilla, tapos papasok pa sila Philip Salvador, sila Willie Revilla. Makita niyo ang political dynasty, di ba? Magkakamag-anak, mag-aama ang mga politiko. Kumikitang kabuhayan na ang politika. Lahat ng nasa isang pamilya ay nandiyan na, di ba? Sa politika.
bawat probinsya, bawat bayan, nakikita natin. Kaya, naiintindihan natin yung frustration ni Kawaldi Carbonell na bagamat tayo sa bunyag, naniniwala pa rin tayo, may pag-asa pa ang Pilipinas, Kawaldi, kahit pa paano sa may mga Pilipinong Alam mo, nagmamakayan, may pag-asa pa. alam mo, yung sabing hindi ako Pilipino sapagkat hindi ako naniniwala sa ganitong uri ng halalan, karapatan niya yan. Sapagkat karapatan magbulag-bulagan, karapatan Yan. maging api, karapatan na maging duwag, karapatan na kumampi sa isang traidor na pareho ni Duterte. Yan ang pagkatao ng Pilipino. Opo, hindi po ako Pilipino pag yan po ang batayan ng pagiging Pilipino. I am not a Filipino if the barometer for being one is cowardice, corruption, and loyalty to the traitor, to the national treasonous leader of the land, Duterte. Opo, hindi po ako Pilipino. Pag yan ang batayan. Pag ang batayan ng pagiging Pilipino ay pagiging duwag, pagiging mapagbigay, mapalinlang, madaling malinlang na mga Bong Revilla, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood, Padilla, sino pa yan? Francis Tolentino, Cynthia Villar, at ilang pang walang silbi dyan sa ating bansa, ating Senado. Aba, hindi po ako Pilipino. Pag yan po ang batayan ninyo, na kinakailangan pag Pilipino ka, ikaw ay gunggong, na pag ikaw ay Pilipino ka, dapat huwag ka lalaban sa China. Pag ikaw ay Pilipino, huwag mo yung ang pader mo sa laban sa korupsyon. Hindi po ako Pilipino. Ako po ay tao ni Allah. Salamat, Back to Kawaldi. you. Ang sinasabi lang ni Kawaldi Dine, mga kabunyog, mga kababayan, ang tunay na Pilipino, lumalaban sa korupsyon, galit tayo sa palpak, galit tayo sa magnanakaw, galit tayo sa hudas. Yun ang tunay na Pilipino, yung nagmamahal sa bayan. Yung po, yung Saka hindi nagbibenta ng boto. yan. Kaya nga, tayo naman, Kawaldi, tinitignan natin ang mga kababayan natin naghihirap. Biktima yan eh. Sa sobrang kahirapan, alam natin, Kawaldi, sinasamantala ng mga politiko itong ating mga kababayan. Sobrang kahirapan nila yan. Poverty, excuse me, with due respect, poverty is no excuse for loss of honor. Yan. Talagang sana ganun nga, Kawaldi, no, na mahirap man tayo, may dangal dapat tayo, no? Yan ang mensahe naman talaga natin na ano yan, sa kabigat Pag wala na kang dangal, talagang pulubi ka. tubi, yan meron tayo, no? Si Brad Idol nandito, Angel de la Guardia, kabunyog nating Kawaldi mula sa Taguig. At Angel de la Guardia, Angel de la Guardia, si Emmanuel Sabasan, happy birthday sa iyo, ha? Birthday mo, pare ko. Kaya ang dapat umalis yung mga ungas na kayo, nangiraan sa China habang wala pang gera, mga traidor kayo. Yan ang sabi ni Kabunyog, Angel de la Guardia na nagbe-birthday ngayon. Pare ko, happy birthday. Cristita Baboy Ariate. ka, happy birthday. Ano naman ang comment mo dito sa tawag dito? May ano din to eh. Itong si Sara Duterte, tsaka itong si Marcos Jr., parang meron silang love-hate relationship. Parang hindi, ano ba to? Nagpaplastikan o nagtatanga-tanga lang si Marcos o nagpaplastikan sila? Kasi nagsalita si First Lady, yung si Lisa Araneta, talagang binoljak itong si Sara Duterte. Anong masasabi mo dito sa seemingly na love-hate relationship ni Sara Duterte at ni Marcos Jr.? I suggest we stay above that. Dapat mas mataas tayo sa kanila. Sapagkat yan ay laro ng mga trapo, mga traditional politician, mga dynasty personalities. Laro nila yan. Huwag tayo nagpapabiktima dyan, huwag tayo sasama. Doon tayo sa ating sariling paniniwala. Kung ano ang tama ay dapat ipaglaban. Kung ano ang mali ay dapat iwaksi. Ganun lamang po yan. Yan po yung rule of thumb. Oo. Ngayon, Kawaldi, dahil malapit na rin ang eleksyon,
Ano yung advice nyo yung sa totoong oposisyon? Yung totoong oposisyon pa, hindi sila Duterte. Itong totoong oposisyon ng mga personalidad natin, ano ang advice nyo sa kanila, Kawaldi? Ay pagtuunan muna ng pansin kung paano magkakaroon ng katarungan yung ginawang pagnanakaw, pambabalasubas ng COMELEC sa ilalim ni Arthur Garcia at mga ilang pang George mga Garcia po. commissioners. Oo, nung Hanggang naharap hindi niyo po. po napaparusahan yung mga mandaraya sa halalan at tuloy-tuloy ang bilyon na kanilang tinatanggap. Bilang veteranong journalist, alam ko po yan. Alam ko po pati kung sino yung mga nagbibigay, malayo pa eleksyon, abay, tumatanggap na po sila ng 10 milyon, 100 milyon. Wala pa yung eleksyon, wala pang kandidato. Habang yan po ay hindi natin sasawata, hindi nagkakaroon ng radikal na pagbabago, kaya na lamang po, sila na lamang ang mag-eleksyon. At hindi man ako NPA, abay, mas naisin ko pa mag-revolusyon kaysa mag-eleksyon. Okay. So sabi ni Bobby Sarmiento dito, kabunyog natin ito from Taguig, sigurado pag hindi nanalo si Epi, ang sisi kay Robin kasi nagkakalat sa Senado. Anong comment mo kay Robin Padilla, Kawaldi? Ang dami nitong ginagawang kalokohan. Ano masasabi mo kay Robin Padilla, Kawaldi? It's a bad joke. Isang masamang biro itong pagkakahalal ni Robin Padilla at lahat ng mga bumoto sa kanya ay walang utak, hindi nag-isip. Lahat ay offer no apologies. Wala kayong dahilan para iboto ang isang Robin Padilla bilang mambabatas. At kasing sama na rin ang level niyan. Yung mga Bongo, Bato de la Rosa, yung Bong Revilla, Jingo Estrada, Lito Lapid. Wala pong karapatan na maging mambabatas yung mga yan. Pero, ibinoto. Kaya nga po hindi ako naniniwala sa halalan. Sapagkat nalilegitimize o nagiging legal ang mga hindi nararapat na mga personahe na maglingkod sa bayan at hindi naman naglilingkod, kinukurakot lamang ang kaban ng bayan. Yan po ang aking pong paninindigan. Tawagin na ninyo ako ng kahit nais ninyong tawagin. Ang aking pong pinaniniwalaan ang aking sariling pagkatao. Pag sinabi ninyong pag hindi naniniwala si Carbonell sa halalan, hindi siya tunay na Pilipino, opo, hindi po ako tunay na Pilipino pag yan lamang ang batayan ninyo. Pero pag ang batayan ninyo ay kung paano natin lalabanan ang korupsyon, paano natin ipapagtanggol ang ating dangal at ang ating soberenya, abay wala na pong mas Pilipino pa sa akin. Okay. So, sabi ni Aurelio dito, Mr. Waldi, may punto ka, wala siyang tiwala sa wala siyang tiwala sa bulok na parang sa politika para dayaan ang nanguna mabuhay ka, sir, pati ang bunyog. Si Nenet Soriano naman, napasama lang sa magic yan, magic na botohan, di ba? Ito yung mga reaksyon ng ating mga nanonood. Emilita Roa, magandang gabi po, Sir Kulex. O si Oric Limbot, nanonood. Salamat sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Trus, masamang spirit yan. Ngayon ka, Waldi. O Samboy Sam, walang alam si Padilla, ugag yan na bumoto, sabi ni Samboy Sam. Ngayon ka, Waldi, ito na. Nandito na tayo. Actually, pinag-uusapan natin China pero napupunta rin sa corruption kasi ang daming issue talaga eh. Kung ikukumpara natin Waldi kasi nagsasabi, Kulex, pag binanatan natin ang binanatan si Marcos, ikukuditan ni Marcos si Duterte. May mga ganun, di ba, na panawagan. Na ikukudita nga or withdrawal of support. Yan, nawala si Kawaldi.
Ayan, hintayin lang natin makabalik, no? Yung withdrawal of support, pag-usapan natin mga kababayan, mga kabunyo. Kasi sinasabing kung mapapatalsik si Marcos, si Sara Duterte yung papalit. Parang mas malala yata. May mga ganun thoughts, di ba, na okay na yan si Marcos Jr. muna for the meantime. Kasi pag si Sara Duterte yung naupo dyan, mas malala, di ba? Alam niyo naman, ang daming record ni Sara Duterte, di ba? Yung mga sinabi ni Las Cañas, yung pagpatay, yung confidential fund niya, yung 125 million na wala si Kawaldi, no? Sarap ng kwentuhan natin. So, habang yun nga itatanong ko sana, paano natin titignan tong posisyon na ito na okay na ba si Marcos muna? Kesa naman makabalik yung mga Duterte, di ba? Parang ganun, no? Gusto natin kunin yung perspective ni Kawaldi diyan. O ngayon, habang inintay natin si Kawaldi, sana babalik pa siya. Talagang mahina ang kanyang signal, no? Batiin ko lang si Boots Park, mga kabunyog. At habang nanonood kayo, i-share natin ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ako talaga magkakaroon ako ng portion na regular ito na tayo nag-i-interview, kakakwentuhan natin. May vlog na tayong ganyan. Magiging regular yan. Kung pwede sila Congresswoman Franz Castro, interviewin din natin. Kung sino pwede nating ma-interview na mga kaibigan natin, ano? Sila, yung mga kakilala naman natin, ano, na pwede nating interviewin, makapagbigay sa atin ng insight sa iba't ibang issue ng lipunan. At i-open ko na rin na pwede kayong makisama sa Kulex Vlog. PM nyo lang ako, Kulex, gusto kong makasama sa kwentuhan. Pwede po kayong mag-guest. Ang mahalaga tayo sa bunyog. Boses ito ng karaniwang tao. Pwede pa kayong maging guest, no? Para makasama kayo sa vlog. Sama yung iba nating kaibigan, di ba? Para handa ang ating talakayan o nandyan si okay? Huwag po ninyo underestimate power ng pagiging mangmang. Marami dito sa bansa natin, sabi ni Joseph Santa Teresa. O, di ba? Ang ganda ng mga comment nyo. Kaya lang nanalo si Boy Silly dahil sa magic, smart magic, sabi ni Bueno Balbiran Carta, di ba? Yan po ang inyong mga Sakura 35. Sana si Sara ang pumalit. Tama po, Sir Kulex. Mas malala siya ang pumalit. Yun tayo po natin ngayon, ano? Parang dilemma ng ating bayan na parang ang Duterte talaga binabalatan na yung mga Marcos, di ba? Gusto nilang i-down. Kami na silang ginagawang moves, even yung mga vlogger ni Duterte. Pero, kung mababagsak nila si Marcos, papalitan ni Sara, mas malala. Kung sino na masira ang Marcos dyan, pero ang makikinabang naman sa propaganda ay mga Duterte, nalalabas na pida na naman sila, mas mahirap yon, di ba? Parang ang isinuka ay wag nang ibabalik uli. Yun yung mga thoughts natin ngayon sa politika. At tingin naman natin kung may lesser evil, may talagang evil, kagaya ng Duterte, bakit tayo kailangan mamili sa di-evil, kahit lesser pa? Kung meron namang mabuti. Di ba? Kung meron mas mabuti, mas better choice, tiyaga sa mga trapo. Di ba? Yun ang maganda doon na maisipin natin. Di ba? Pero sa ngayon, sabi nga ng marami nating mga kababayan, tiyaga-tiyaga muna tayo kay Marcos Jr. Anyway, sa issue halimbawa ng China, medyo okay yata yung polisiya niya, no? Hindi lang natin nagugustuhan, yung parang pinoprotektahan pa niya pa rin si Duterte pagdating sa ICC. Di ba naman talagang mahirap yan? Sana makabalik pa si Kawaldi Carbonell, no? Oo, magte-text sa atin niya kung siya ibabalik pa. Talagang nasira ang kanyang signal, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Te-text lang natin si Kawaldi, ha? Kung siya makakabalik pa. Buti nga't napaunlakan ng ating interview, Nasa Palawan po ngayon si Kawaldi Carbonell at yung mga kabunyog natin dyan, sila Jack Romasanta, Dave Montalba, sila Ann Villalba, yan ang mga kabunyog natin dyan, ano? Ayun, tinetext natin si Kawaldi kung makakabalik pa. Sana makabalik pa si Kawaldi sa atin. B. Villaflor, hindi naman po sila nanalo, Sir Marcos Duterte yan, kunyari lang nanalo sa Pandaraya, sabi ni B. Villaflor, di ba?
O, Bobby Sarmiento, Sir Kulex, baka pwede mo interviewin si dating Senador Trillanes tungkol sa ICC. Ang daming DD shit na alarma sa Tatay Digonyo nila. Oo nga yung binulgar ni Trillanes na hindi yun yung di ba Bobby Sarmiento, kasamang Bobby Sarmiento. Yung nagko-communicate itong ICC sa mga police official ni Duterte. Mukhang isasabit ng ICC itong mga police, malamang pinakakanta ng ICC. Delikado si Duterte dyan, ang sabi ni Senator Trillanes, talagang, kumbaga, mapagkakatiwalaan yung kanyang source. 10, kumbaga 10 talaga yung grade, mapagkakatiwalaan yung source niya, na talagang nag-communicate po itong ICC sa mga police official. Matindi pong ebidensya yan. Di ba? Kung yan pinakakanta na ng ICC, at baka malamang yan, ang ikakanta niyan si Duterte. Kaya nako, tuloy na sigurado ang aresto dyan. Di ba? Sabi nga ni Sentry, baka itong kalahatian ng taon lalabas ang warrant of arrest. Di ba? O Angel de la Guardia, birthday boy. Hindi ba naniniwala si Tatay Digonyo sa demokrasya? Di ba? Hindi yes. Tama ka dyan, birthday boy, Angel de la Guardia. Di ba? Victoria Kerubin, Mariano, hello po watching from UK. Hello, Ma'am Victoria. Emily Shoson Romero, good evening po to all Kabunyog watching from Nabotas. O, taga Nabotas yung ating Malabo Nabotas, sila Edwin Sinanggote, si Clarissa, si Vicente Yuingco, mga Kabunyog dyan, O, ito, Samboy Sam, Magic na Daya, Bibilya Flor, yan, Rudy Lokban, kay Marcos pa rin ako, kaysa naman kay Sarah, Matakaw at Pamilya, sabi ni Rudy Lokban. Dico Eli, bakit kaya sobrang lambot ni Marcos Jr. sa mga Duterte? Tignan natin, abangan natin, mga politiko yan, pwedeng naglalaro si Marcos, hindi natin alam, pero alam nyo, pag nakasalalay na ang mga ambisyon nila sa politika, magkakatigasan din yan. Di ba nakakainip Kulex, tagal ng ICC. Nandiyan na po yan, Alyudia Cristo, huwag tayo mainip. Ang tunay na demokrasya, ang oposisyon, sabi ni Cristita Ariate. Teddy Perez, nanonood, Samboy Sam, komunista China mga yan. If di naniniwala sa demokrasya, sabi ni Samboy Sam. So, makakabalik pa kaya si Kawal di Carbonel? Diba? Sayang pa yung Romy Apostol, dapat lang revolusyon, kundi masawata itong mga kurap. Louis Gilas, tama, panagutin ang mga namumuno sa COMELEC sa Pandaraya sa eleksyon ng 2022. Dami naming napag-usapan ni Kawal di Carbonel, So, habang nanonood kayo, i-share din natin itong ating vlog kasi pagkatapos nito, pwedeng i-replay ng mga team replay, Andiyan na ba sila? Super Ma'am, she makes video, sila Kunyang Challenge sa YouTube nanonood yan, Oric Limbot, JR Amodia, watching from Cebu City. Si JR Amodia, Joe RC, kahit pinakawalang silbi sa Pilipinas, pakainin na lang ng tax ng Pinoy, kawawa tayo. So, ewan ko kung babalik pa si Kawaldi, So, hanggang dito na lang ang ating vlog. So, okay, Kulex Suliman, mag-request kayo ng mga, Mag-request po kayo ng mga interviewin natin. Itatry natin na interviewin at kayo po, pag PM kayo sa akin, pwede kayong sumali sa vlog natin. Masaya yan, Para, marinig din namin yung boses ninyo. Kasama ng ibang mga personalidad, try natin invite next time si Congresswoman Franz Castro, kaibigan natin yan. Para may na-interview tayo dito. May nag-request dito kanina, si Kabunyog Bobby, interviewin daw natin si Senator Trillanes. Subukan natin, kontakin, Kung pwede nating ma-interview, di ba? Okay, oo. So, inintay natin si Kawaldi, The Kunyang Challenge. Salamat from Franz Castro. Try natin ma-invite si Representative Franz Castro, Guess ako minsan sa iyo, Sekjen, para sumikat naman ako. Sabi ni Angel de la Guardia, Happy birthday, sige, mag-guess ka, Angel, Total, matapang ka rin naman, di ba? Magsalita, di ba? Edgar Boyax, nanonood, salamat, Sakura 35.
Ang init po talaga, no, sa labas. Kaya tayo, sinisipon, inuubo. Mag-ingat po kayo sa init. Grabe ang heat index ngayon, ha. Umaabot ng 48 degree dyan sa Cavite. Grabe po ang init, no. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mag-ingat tayo, huwag tayo magpapainit at inom tayo ng maraming tubig. So hanggang dito na lang ating vlog. Tingin ko hindi na makakabalik si Ka Waldy. Sayang, naputol yung signal niya. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Meron pala yung GCash, nananawagan ako. Yung pong GCash na nandyan sa baba, yung gumagalaw, makikita nyo. Pwede po kayo magpadala dyan. Yan po yung account ng Bunyog sa GCash. Napupunta po yan sa Bunyog. Yung GCash Eduardo R. 0956-9514-865. Pwede kayo magpadala ng GCash. Para po yan sa Bunyog sa ating pag-organize. Sa bawat bayan at probinsya sa pagmumulat ng ating mga kababayan. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Mag-play lang tayo ng ano rito, pwede yata tayo mag-play ng ano rito, ng tawag dito, yung Bunyog hymn natin, ako ba pwedeng i-play? So, saka na lang. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan, present. Tignan ko dito. Okay. Sa Bunyog Pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Hanapin ko lang yung ano dito. Para mapatugtog naman natin yung Bunyog hymn natin, ano? Alam mo kung paano patugtugin yung Bunyog hymn dito? Saan ba yung nakikita? Para dito sa brand. Okay. Hintayin nyo lang mga kabunyog. Ayan. Wala, hindi ko pala na-save. So, hanggang dito na ating vlog. Maraming salamat mga kabunyog. Tuloy ang laban.